In the intricate journey of existence, the threads of choice and consequence intertwine, weaving a complex pattern of fate. Life, with its twists and turns, offers no guarantees of fairness or clarity. Every decision demands sacrifice, a delicate balance like the dance of the sun and moon, destined to meet only fleetingly. Remember the adage, you only live once, urging us to seize every moment. But what if that moment brings agony to another? What if our very existence becomes another's burden? In the crucible of moral dilemma, whose voice will guide us? Whose pain will we prioritize? And whose happiness will we sacrifice? Mahalya anak, gumising ka na! Nag-aantay ng mga kapatid mo, sabay kayo pumunta sa school. Ate, gising na! Saan ka naman ba pumunta kagabi at ang hirap mong gisingin? Ito na, gising na! Ang iingay niyo! Ito na! Halina kayo, kumain na tayo. Ate! Saan ka ba nang gagaling kagabi? Lalabas ka nga lang nang walang paalam, hindi mo pa nailak ng maayos ang gate. Hoy ate, bingi ka ba? Pinakausap ka ni mama oh. Bakit? Kailangan ba sagutin ko? Oo, dahil si mama yan at nasa harap ka na pagkainan. Grabe namang yung pagkabastos mo. Tama na yan, Marcos. Kung makaasta ka, parang sino ka? Ate mo ako at hindi ikaw si Papa kaya wag mo kong pagsalita ng ganyan. Ikaw gumalan dyan kung gusto mo. Oh, hi girl! Oh, anong nangyari sa'yo at nakabusangot yung mukha ko? Huwag mo nang tanongin sa akin. Alam mo na kasi. Is it because of the hangover? Or is it because of your family? You know what, girl? I really don't know what's your exact problem towards your family. Your siblings are great. And Tita is a good mom, I think. A good mom? Siya ang rason bakit maaga namatay sa papa. She is a useless mother. Kaya tigil siya bibig mo, Bella. Chill! I'm just telling my opinion. Ano ka ba? Huwag mo lang patulan, Bella. Stop it guys, ang aga pa oh. Speaking of maaga, why did we start early? Tambayan later para naman ma-extend yung bumpiness mo, mahal yan. What time? After lunch na lang, para naman okay naman over natin, no? Sige ba? May treat guys. Let me talk to him. Let me talk to him. Let it rain. Let me talk to him. Come on. Shout it out them apple bottom jeans with the fur. The whole club was looking at her. She hit the floor. Next thing you know, shout it got low, 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 low. Come on. Marcos! Bilisan mo dyan, hanapin mo ate mo! Alexa, tinawagan mo ba ulit ang ate mo?
Birich, ma eh! Ma, alis na ako, ma. Hahanapin. Ang putik. Eh, bakit ko hahanapin yan? Dito na siya sa labas. O ano, masakit ulo mo. Yan ang nakukuha mo sa katigasan yan. Anak naman, ano bang problema mo? Halos mabaliw ako sa pag-alala sa'yo. Hindi nyo may bibigay ang solusyon sa problema ko. Ano ba ang problema mo? Lahat ng problema may solusyon, anak. Gusto niyo malaman ang problema ko? Kayo. Ang tanging solusyon ko ay sana hindi na lang kayo ang naging pamilya ko. Alam mo ma, hindi na ako sa boses mo na puro talak araw-araw. Pwede ba? Huwag mo na akong pakialaman. Ate, sumusobra ka na! Huwag mo akong magtaasan ng boses, Alexa. Ate mo ako. Saan ka kumukuha ng lakas? To ask something na kahit ikaw hindi mo kaya ibigay. Mama natin yung pinagtataasan mo ng boses at mama natin yung kinakausap mo. Sana naman, marunong kang rumispeto. Hindi ka naman ganyan dati, ano? Dahil simula na nawala si Papa, parang nawala na rin ako ng pamilya. Mahalya, pamilya mo kami. Pamilya? May pamilya ba na hindi nabibigyan ng pagmamahal, ma? Kulang pa ba ang pagmamahal ko sa'yo, Mahalya? Pagmamahal? Is it still love, ma, even when I can't feel it? Aba, bakit parang ang babaw naman pagmamahal mo sa akin? Ngunit kina Alexa at Marcos, nag-uumapaw. Bakit? Dahil ba matalino sila? Ha? Kaya si Papa lang ang nagmamahal sa akin at ikaw ang dahilan kung bakit siya nawala. Teka, paano si Mama ang naging dahilan kung bakit nawala si Papa? Eh, natake siya. Dahil wala siyang ginagawa. Si Papa lang ang naghirap sa pagtatrabaho para sa atin. Tapos si Mama, at dito lang siya, di ba? Wala na siyang ibang ginawa kundi maglublog dito sa bahay. Hindi ko alam kung sino pa ba ako ng Panginoon, kung bakit binigyan ako ng pamilya na katulad ninyo. Sana ikaw na lang ang nawala at hindi si Papa! Paano mo ako nagawang pagsalitaan ng ganyan, Mahalya? Wala akong ibang ginawa kundi palakihin ka ng maayos. Iniintindi kita at pilit pa rin iniintindi sa mga bagay na gusto mong gawin. Hinayaan kitang mag-inom, magpakalasing at gumala kahit labag sa loob ko. Iniintindi kita dahil alam kong hanggang ngayon nasasaktan ka pa rin sa pagkamatay ng papa mo. Pero hindi lang ikaw ang nagluluksa. Hindi ko ginusto na nandito lang ako sa loob ng bahay na ito, Mahalya. May mga gusto rin akong gawin pero kailangan kong bitiwan iyon para sa mas importante sa akin. Hindi mo lang alam lahat, anak. Wala akong oras at pake para malaman ang hindi ko naman alam. Pagod na ako sa inyo! Ano bang nangyayari dito? Ma, bakit ka umiiyak? Tahan ka na, ma. Huwag mong aksayin ang oras mo sa isang anak na walang ibang ginawa kundi ang saktan ka. Ano ate? Masaya ka ba na palagi mo nakikita si mama na umiiyak dahil sa'yo? I hope it satisfies you so much para pag nalaman mo ang totoo, mas masasaktan ka. Halika na, ma. Alexa. Ano to? Bore the other day, bore yesterday, bore again today? Ano gusto mo mag-over, Mahalya? Is it your mother again? What? I'm just asking for the most possible reason why you're here again, di ba? You know what, girl? I think you're being too hard on yourself and sa also sa family mo. Diba? You shouldn't conclude things na ano sabi ni tita, hindi mo alam ang lahat. Sabi kong tumahimik ka. Mas wala kang alam kaya huwag mo akong pagsalita na parang nararanasan mo ang nararanasan ko ngayon. What you only know is to live with your very lavish life, Bella. You self-centered, spoiled brat. How dare you talk to me as if you know everything about me? You have no idea what the troubles I'm facing alone, Mahalya. At least ako, alam ko mga sinasabi ko sa'yo. You should even be thankful that despite my own troubles,
Ate, Mama is dead. Sinunod naman namin siya sa ospital but her heart stopped beating. Ate, please. Ate. Alam mo ate, you never fail to amaze me with how sick of a face you have. Hindi ko alam kung dapat ko ba kitang respetuhin bilang ate. Kuya, tama na. Respeto naman kay mama mo. Anong tama na? Nasaan ba siya noong mga araw na kailangan natin siya? Ate, where were you when me and Alexa needed you the most? We were out there partying like a lost animal. Habang kami, nababaliw kami dahil hindi namin alam kung ano ang aming gagawin. Gusto kong magalit pero di ko magawa. Mom gave me this a month ago. Sabi niya, ibigay ko daw sa'yo to pag 20 ka na. But I think you need it right now, ate. Sige na po, uwi na kami. Mahalya anak, ang iyong pagdating sa mundong ito ay isa sa mga pinakamasayang araw ng aking buhay. Ngunit hindi ko alam kung paano ko haharapin ang damdamin ko sa pagsabi ng doktor na kinakailangan mo ng operasyon. Anak, ano man ang mangyari sa ating operasyon, nais kong malaman mo na sobrang mahal kita. Posibleng mawala ang aking buhay sapagkat kinakailangan nila ng aking bone marrow bilang pangpalit sa'yo. Hindi maaaring galing sa iyong ama dahil may problema siya sa atay, dulot ng kanyang labis na pag-inom araw-araw. Anak, gusto kong malaman mo na handa kong tanggapin ang anumang sakripisyo, kahit pa ang kapalit ay buhay ko. Anak, mahal na mahal kita, Mahalya. At buong puso kitang iniibig. Nagmamahal, iyong ina. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Napunta ka sa dagat. Mabuti na lang at nakita ka ng mga kabataan kanina. Taga saan ka ba? Alam mo ba ang numero ng iyong mga magulang? May telepono ko dito.
Iha? Nasaan ako? Ano po kayo? Tahan mo, Iha. Hindi ako masamang tao. Ang mabuti ba't pumunta muna tayo sa amin upang ikay makapagbihis at para hindi ka magkasakit. Tara! Ako kaya. Dito ka na muna, Iha, at kukuha ko ng pamalit mo. Alice! Samahan mo muna siya rito. Eto, uminom ka muna ng tubig at nakikay may masmasan galing sa pag-iyak mo. Salamat po. Iha, pagpasensyahan mo na muna ito at ito lang nahanap ko sa cabinet ng anak ko. Salamat po. May anak po pala kayo. Oo, Iha. Sa katunayan nga, parang magkasing edad lang kayo. Nga pala, Iha. Ilang taon ka lang pala? At anong pangalan mo? Ako po si Leah. Gusto de Anis pa lang po ako. Ah, magkasing edad lang pala talaga kayo. Sa kanya po ba lahat ng to? Ang talino niya, no? Nako, matalino talaga yun. Wala ibang naisip kundi pag-aaral at pinag-graduation na naman. Oo, Iha. Sayang at nasa eskwela pa. Uuwi rin yung maya. Iha, pumarito ka na muna sa amin habang wala pang tumatawag galing sa barangay na naghahanap sa'yo. Wala ka bang numero sa telepono ng mga magulang o kamag-anak mo? Wala po eh. Teka lang po. Sylvie po ba ang pangalan ng anak niyo? Oo, Iha. Bakit? Wala po. Magbibihis po muna ako. Doon po ba yung CR? Oo, Iha. Sige. Hindi ako pwede magkamali. Retrato yun ni Mama nung kabataan niya. Nahulog ako sa dagat. Umising ako sa gilid ng dagat. It is year 2000. Don't tell me. Napunta ako sa panahon ni Mama. Tapos, yung nakausap ko, si Lola ng kabataan? Ha? Paano? Bakit ka sumisigaw? Wala lang po, mahibis lang po. Akala ko na paano ka. Magbihis ka na at tayo kakain na. Anong gagawin ko? Bakit ako napunta rito? Is this a revenge from above for everything I did towards my mom? Halika, Iha. Samahan mo kong kumain. Kumakain ka ba nito? Opo. Teka lang, nasan po ba yung kasama niyo? Ah, naku, may pinamili lang saglit. Sa dasal ka nga ba, Iha? Hindi ko pwedeng sabihin ang totoo. Taga Bulacan po. Ah, medyo malayo-layo talaga ang pinanggalingan mo, Iha. Nanay, nakauwi na po pala ako. May dala po ako para may benta ako sa school. May bisita pala tayo, Nay. Hindi inaasahang bisita, anak. Natagpuan namin siya kanina doon sa may dalampasigan. Sa awa ng Diyos, gumising siya kanina. Medyo malayo-layo rin ang kanyang pinanggalingan. Ngunit, naipasabi ko na ito sa barangay at tatawag sila kaagad kapag may maghahanap na sa kanya. Sa ngayon, pansamantala muna siya mahululuyan dito sa atin upang siya ligtas. Oh, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Oo, ayos lang ako. Salamat. Ako nga pala si Sylvia. Ikaw, ano pangalan mo? Ako naman si Leah. Naku, pwede pala tayong maging mag-best friends. Oh, Leah, kumusta ka? Pasensya ka na sa kwarto ko, ha? Ayos naman. Ako nga dapat ang humingi ng pasensya eh. Ilang araw na ako nakakadistorbo sa inyo. Anong disturbo? Hindi, no? Magkaibigan tayo. At ang magkaibigan,
hindi pinapabayaan ang isa't isa. Patanong ko lang, huwag mong mamang samain ha. Ano yun? Bakit hindi ko nakikita ang papa mo? Matagal lang wala si Papa. Mahigit 4 na taon na rin. Hindi ko din naman nasabing hindi siya naging mabuting ama. Kasi simula noon, he was really our provider talaga. Kaso lasinggero si Papa eh. Kung hindi si Mama, ay ako ang nakakatanggap ng palo, suntok, at lagapak ng kanyang sinturon. Simula bata pa ako hanggang sa naging dalaga na, isang lasing na ama ang nararatnan ko sa loob ng bahay. Naaawang ako kay Mama eh. Kasi hindi namin alam kung mabubuhay ba kaming dalawa kapag iiwan namin si Papa. Pero sa awa ng Diyos, eto kami. Masaya. At maraming salamat din kay Alice. Kasi nairaraos namin ang pang-araw-araw namin sa bahay. Nagtitinda din kasi ako ng kung ano-ano sa eskwela. Medyo magkaparehas pala tayo ng koneksyon ng buhay, no? Magkaiba lang tayo ng handa sa tinahak. Namatay na rin si Papa 5 years ago. He was my hero at akala ko noon, siya lang ang nagmamahal sa akin. He was also our provider, kaya nung namatay siya, I blamed my mother. Naging lasinggera ako, naging sakit sa ulo sa mga kapatid ko at sa mama ko. Naging biggest disappointment din ako sa akin talaga. I choose a path where I felt there's no such end. Pero Leah, humingi ka ba ng tawad sa nanay mo? Iyan ang problema. It was even too late for me to say sorry for my mother. Hindi nga ako pumunta sa libing niya eh. Hindi rin ako umuwi sa bahay. Pumunta lang ako sa puntod niya at doon ko nalaman ang totoo. Anong totoo? Ang totoo kung bakit hindi nagtatrabaho si mama ay dahil sa naging operasyon niya pagkatapos siya kay Papa. Sa operasyon na yun, 50% lang ang chance yung mabuhay. But she still did it for me. Hindi rin naging madali ang buhay ni Mama dahil lasinggera din si Papa. Alam ito ng mga kapatid ko. But she chose not to tell me because ayaw niya ako mag-guilty that she sacrificed her dreams because of me. My mother sacrificed a lot, Sylvia. Ngunit wala akong ginawa kundi maging sakit sa ulo, maging pabigat, at magre-build. Kaya nung nalaman ko, tumalon ako sa tulad. Pero yun, pag-isip ko, nandito na ako sa dalampasigan. Hindi ko alam kung papatawarin ba ako ng mama ko. Alam mo, Leah, alam ko yung mapatawad ka ng nanay mo. Dahil kahit ano o kahit gaano man kadami ang kasalanan gawin ng kanyang anak, mas nag-uumapaw pa rin ang pagmamahal niya para sa mga ito. Mapapatawad ka ng nanay mo. I'm sorry. Tawarin mo ako. Mahal na mahal kita. Sige lang, nandito na ako. Pasensya ka na. Para kang tanga dito kakayak. Ano ka ba? Ayos lang yon. Kahit umiyak ka pa ng araw-araw, sasamahan kita. Para naman maibsan ng kahit konti yung sakit na nararamdaman mo. Salamat, Sylvia. Pero diba, sabi mo, nabibenta ka ng iba't ibang bagay sa school? Mahilig ka talaga sa negosyo, bagang-bagay sa iyo ang kurso mo. Oo, at pangarap ko magkaroon ng isang malaking negosyo. At ang ipapangalan ko sa negosyo ko ay Mahalia. At sa tamang panahon na ipagkakaloob ng Diyos sa akin, ayun din ang ipapangalan ko sa magiging anak ko. Alam mo, bilang pasasalamat ka sa'yo, tutulungan kitang matinda. Gusto ko makapagtapos ka para sa'yo, para sa pamilya mo, at para sa mga pangarap mo. Talaga, Leah? Maraming salamat talaga! Gulay! Bili na po kayo ng gulay! Perhaps God has granted me this opportunity to enact change where I can, to rectify my past mistakes, or prevent future hardships for my mother. I am faced with a dilemma. Should I prioritize my own future
even if it means causing my mother immense pain? Or should I prioritize her dreams and aspirations, even if it means sacrificing my own existence? She has sacrificed so much already, and I cannot bear to add to her burdens. Alam mo, Sylvia, pagdating ng araw na pagkakalooban ka ng Diyos na mabigyan ng pamilya sa kasalukuyan, magandang pangalan ang Mahalia, Alexa at Marcos. Ang ganda nga. Sige, Lia. Gagamitin ko yan. Pero wag muna sa ngayon, ha? Huwag ka munang pumasok sa relasyon hanggat hindi mo pa nakakamit ang iyong mga pangarap. Mabuti kang bata, Sylvia. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Ngunit, sa panahon ngayon, ilan na lang ang mga lalaking matitino. Ayoko makita kita sa huli na naghihirap. Pangako? Pangako, Lia. Huli ko yan! Neither my father nor I deserve her. Thus, I will stand by her side, supporting her in achieving her dreams, and I will strive to undo the choices that led to her having me at a young age. My mother deserves nothing but the best, success, and certainly not a child burdened with regret like myself. Nasaan naman to si Sylvia? Pasado alas 6 na at hindi pa nakauwi. Baka inuwas pa ang kanyang paninda bago umuwi pilit siya. Baka nga. Baka uuwi na rin yung mayat maya. Wala na ba tayong ibang asin? Nako! Yan ang nakalimutan kong bilhin kanina sa palengke. Ako na lang po ang bibili, auntie. O siya, dito na lang muna ako, Felipe. Sigurado ka ba? Oo. Mag-iingat ka. Mag-iingat ka rin. Magkita na lang tayo bukas sa eskwela. Sige. He loves me. He loves me na. He loves me. Sino yun, Sylvia? Diyos ko naman, Lia. Ginulat mo naman ako. Sino yun, Sylvia? Sabihin mo ang totoo. Lia, kumalma ka nga. Siya si Felipe. May gusto siya sa akin at gusto ko rin siya. Pero kasi hindi ko pa naman siya sinasagot eh. Nagpapaligaw ka sa kanya? Naku naman, Sylvia! Nakita ko yun kanina sa kanto, nag-iinom. Sa tingin mo, hindi yun magiging lasanggera pagdating ng araw? Malapit ka na makapagtapos ng kolehiyo. Ngayon mo lang puputulin ang pangako mo sa sarili mo? Pasensya ka na, Lia. Nagpadala ko sa emosyon ko. Pangako, papatigilin ko na si Felipe sa panliligaw niya sa akin. Naiintindihan kita. Pero ayokong isipin mo na pinipigilan kita sa mga gusto mong gawin. Iniisip ko lamang kapakanan mo, Sylvia. Bukas, sasamahan kita papunta sa school para makita mo ang sinasabi ko sa iyo patungkol kay Felipe. Kita mo yan? Yan ang sinasabi ko sa iyo, Sylvia. Sa ngayon, ibang tao pa ang nagbubugbog. Hindi ko ligid maisip ang posibilidad na ikaw nang bugbugin ni Felipe. Salamat talaga, Lia. Kasi namulat ako sa katotohanan. O siya, papasok muna ako sa school. Ingat ka! It brings me joy to witness my mother gradually transforming into the woman she has always aspired to be. Though it hurts to accept that my presence in my mother's life will only be temporary, I can only hope that God will heed my plea, that perhaps Alexa and Marcos will continue to be regarded as my mother's children, because they are the only ones she truly deserves, not me. Maraming salamat talaga, Lia. Naging parte ka ng buhay ko. Kung hindi mo ako pinigilan kay Felipe noon, wala talaga ako ngayon. Kaya maraming salamat talaga. Dahil gaya nga ng sinabi mo, ang magkakaibigan na hindi pinapabayaan ng isa't isa. Tara, mag-celebrate na tayo!
bilis ng panahon, no? Parang kailan lang ang dumating ka sa buhay namin. Para kang isang biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa amin, lalo na sa akin. Wala ako rito kung hindi dahil sa'yo. Napapasalamat din ako sa Diyos. Nandito niya kay pinatangay ng mga alak. Sobrang proud ako sa iyo, Sylvia. At alam kong hindi lang dito ang kaya mong marating sa buhay. Walang permanente sa mundo kaya dapat gamitin mo lahat ng taon na ipinagkaloob sa iyo. Kahit wala na ako sa piling. Huh? Bakit? Iiwan mo kami? Hindi. Sinasabi ko lang ito sa iyo bilang palatandaan na piliin mo ang sarili mo higit sa kung sino mo. Naging biyaya ka sa buhay ko, Sylvia. Tinuruan mo ako paano maging mabuti. Pagpasalamat sa mga bagay, maliit man o malaki, at tanggapin ang sarili ko despite of who I was before. Aaho na muna ako, Lia. Parang giniginaw na rin kasi ako. Sige, umahan ka na. Kumain ka na rin kambing. Only a couple of minutes left, then I'll be gone. Mama, I hope I made you proud somehow. I love you always. Miss Sylvia, the event will start in a few minutes. Let us all witness the cutting of ribbon of Miss Sylvia Escoto, the CEO of the Mahalia Bank and Company. Congratulations, Miss Sylvia. Thank you. Congratulations on your Thank you. Excuse me, Miss Sylvia, you have a phone call. Okay, excuse me everyone. Who's this? I'm so proud of you. Lia? I wish you are here beside me, Lily. You're part of this. Wherever you are right now, I hope you're fine up there. I achieved all of this not only because of me,